Hello mga ka-electrical, na ito yung Green PSW. So ang controller natin dito o yung charger is 50 ampere, 12 volt system tayo, no? Isang battery lang. Ayan. Then ang menu ito, no? Ito yung menu. Then ito yung up and down. So pag pindot mo itong menu, lalabas is yung charging voltage niya 14.4. So yan yung para sa lead acid, no? Kapag LiPo 4, so 14.6 yan, no? So pwedeng baguhin yan, walang problema, meron yung menu nga. Then dito, ito yung pinaka voltage nya, no? Yung nare-read na voltage yan. Then 12.6 is reconnect, 10.7 is disconnect. Dito yung sa SCC lang, no? Then 24 hours, so yung time, ibig sabihin nun yung load dito sa ilaw, no? Then may mga tutorial naman to, no, kung sakali. So V1 is lead acid. So pag nilong press mo yan, no, magbiblink yan. Then diyan mo pwedeng palitan, no? So pag sinet mo yan sa V3, LiPo 4, no, yan. So mag-iiba yung voltage rating nya kapag nilagay mo sa V3. So magiging 14.6. Pag sa V2, 12.6. So lithium naman yun. Okay. So ganun lang naman yan, napakadali lang. So ito yung mismong positive side at negative side ng solar panel, no? So nilagyan lang natin ng breaker yan. Okay, para anytime pwede mong ilipat yung solar panel para ma-disconnect mo, and then dito ka lang gagalaw. So medyo fragile kasi yung mga nandito, kaya hindi natin pwede basta tanggal kabit diyan, no? Kaya nilalagyan ko ng breaker. Then dito is yung battery, positive side, negative side, no? Dalawang terminal din. So nilagyan ko rin ng battery yan. Then ito, dumiretso yan dito sa isang positive, isang negative. Then dito sa breaker ng inverter, no? So yan, dumiretso yan dito sa mismong inverter natin. 12 volts din yan, nakakonect din yan sa battery. Okay. Anytime na kailangan natin gawin o ilipat yung battery or maintenance, no? So wala problema. So mapansin nyo, no, ito yan, wire ng inverter ko dumaan dito sa relay. So 12 volts, 100 ampere. So yung contact niya is 100 ampere. Dahil siyempre kung ano yung sinaksak mo dyan, siyempre magsa-surge ng kuryente yan. Kaya kailangan mataas yung contact mo dyan. Then itong isang side pumunta rito sa breaker. Yan. Okay. Then ito yung mismong load nya o yung supply, 12 volts, no? So kaya makita mo dyan yung 30 tsaka yung number 87. Yan yung contact na nagpo-close open, yung nakikita nyo. So then may dash na guhit. Kapag ang terminal 86 at 85 naman, so which is itong dalawang nasa baba, so pag nagkaroon ng supply na 12 volts DC, so walang polarity yan, coil lang naman yan, ma-magnetize niya yung contact, no, para magdikit. Then yung current dito ay tatawid. So yun ang purpose niya. Ngayon, saan nanggagaling yung supply nito? So dito ngayon sa LVD natin. So LED red na may ilaw, sabihin lumalabas yung 12 volts dyan papunta dito sa relay natin. Kaya naka-contact ngayon yan, no? So naka-energize yan, ibig sabihin yung magnetic natin dito ay naka-energize, contact is on, naka-close. Kaya dumadali ngayon yung kuryente dyan sa kulay red na wire. Then may power siyempre yung inverter natin. Okay. Then sa LVD, so naka-red nga, no? So yung supply niya ito, input supply 12 volts, dito kumuha rin, no, sa breaker na to, inverter. Then itong LED red, so indicator nga yan na mayroong supply dito sa 12 volts, no? So sometimes napupundihan pero gumagana pa rin yung aparato mo, ibig sabihin ay may supply pa rin to, no? So wala ang problema yan, kahit pundi yung ilaw basta may supply doon na lumalabas, okay yun. Then ang disconnect nga nitong LVD ko ay nakaset sa 11.5. Then ang reconnect is 2. So bakit naka-disconnect ako ng 11.5, no? So running naman yan. Kapag pinatay mo yan, so babalik sa 12 volts yun, o 12.5, no? So
Ang disconnect ko is 11.5, so kung lead acid walang problema. So di mo na rin kahit di mo na rin baguhin yan, basta naka-live pa ka may sarili naman tong BMS, no. Walang problema 'yon. Itong reconnect natin 2, no, naka 2 set. So 11.5 plus 2 is 13.5 ang reconnect niya. Once na nalobat din nag-charge, saka iilaw yung LED natin, no. Ayan, ganun lang yan. Okay. So siyempre outlet, nilagyan ko ng plug lang para pwede ka mag-extension dito, no. So mahirap din kasi yung tanggal kabit dito, no. Luluwang masyadong outlet dito, kaya kailangan naka-fix yan. Okay, yan. So may outlet tayo diyan. Pwede ka dyan magsaksak ng laptop, no. Yung mga grounding, hindi mo na kailangan putulin. So universal lang outlet natin dyan. So siyempre parallel connection lang naman yan, walang polarity. So yan, ganun lang naman ang pag-setup nya, no, ng Green PSW. So kung gusto niyo yung mga ganitong content tutorial, no, meron akong lesson 1 to lesson 7. Hanapin nyo lang dyan sa video ko. Okay, so subscribe kayo, then click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko pang darating, no? So meron nga ako nitong tutorial, hanapin nyo lang dyan sa lesson 1 to lesson 7, no? So ayan, pakadali lang, kaya nyo i-DIY. So kung mga devices naman ang hinahanap nyo, so meron akong Ray Electrical TikTok. So lahat ng devices nandun, no? So from small setup, no, pwede ka na mag-upgrade. So ayan, upgrade. So ayan, pwede ka magsabay ng 3 electric fan saka TV, washing machine, walang problema, no. So then may watt meter yan. So yan, matututunan mo yan dito kay Ray Electrical YouTube. Salamat sa pagtitiwala. God bless.